Kumusta mga kabayan? Meron naman tayong bagong tatalakayin guys mula kay Wow Trending Page. Okay, shoutout kay Wow Trending Page. Magbibigyan lang tayo ng konting reaction dito sa video na ginawa niya. Sobrang taas ito, 40 minutes to, hindi natin ito matatapos. So, kuha lang tayo ng konting minuto dito sa video niya. Tapos, ano lang yung natin, react natin. Pwede nyo siyang panoorin yung buong video. Ilalagay ko yung link dito sa description para mapanood nyo yung buong video. So mag-react tayo ng ilan lang dito video nya, dito sa bagong balita na nagaganap ngayon dito sa Pilipinas. So eto na guys, nagsaan yung persa na guys yung mga PMAers iminilip, diba? At hindi lang yun, marami pang iba guys, marami pang iba mga kabayan, dahil marami ng galit sa administrasyon. Yung corruption guys, masyado nang ino-tolerate. So dapat na talaga bigyan ng aksyon to. Kung hindi kaya bigyan ng aksyon ng kataas-taasan guys, mga taong bayan na mismo ang gagalaw para pababain ang dapat pababain. Ito guys, panoorin natin at magbigay tayo ng komento, no? Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP. Simulan natin. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. Hindi nga maasahan yung 350,000 AFP, PNP, hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo, sa isang sulok. Ito ang Wow Trending. Nagsimula na ang pinakahihintay ng lahat mula MNLF, mga dating sundalo, PMAers, sambayan ng Pilipino na nawa. Ayan na guys, diba? PMAer MNLF at sambayan ng Pilipino, saan nagpirsa na. Ito na yung nakakatakot guys, parang babalik na tayo, babalik na yung mangyayari, diba? Ang nangyari sa ama niya. So, ito yun, mas worse siguro, worse pa siguro ngayon. Wala siyang nagawa, yung ama niya may nagawa eh, pero napapansin pa rin, diba? Aga na sa administrasyong Marcos na itigil na ang pagnanakaw sa Ayan o, yung ng MNLF, ito yung nagsalita na isang tawag lang ni BP Sara, diba? Tutulong sila dahil malaki yung utang na loob nila kay Tatay Digong. Ang panahon pa ni Tatay Digong, malaki ang naitulong Tatay Digong sa kanila, mga MNLF. Naging tahimik yung buhay nila nun sa panahon ni Tatay Digong. Laban ng bayan. Ito ang listahan na ipinakita ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang press con kamakailan lang. Hindi milyones ang ninanakaw ng mga buhayang politiko sa Pilipinas. Diba? Hindi lang milyones, kabayan. Gumising na kayo. Bilyon yung ninanakaw sa aba ng bayan. Harap-harapan yung katulian, mag-harapalan, sobra. Kundi bilyones sa kaban ng bayan. Ito ang tatlong ipinakita ni Tatay Digong na merong 129 bilyon na hindi alam kung saan napunta. Matapos nga na magbenta ng 25 gold reserves, PhilHealth Fund na nagkakahalaga ng 89 bilyon, may natira pa naman na 29 bilyon matapos itong isoli sa PhilHealth. At ang Maharlika Investment Fund na tumataginting na 250 billion pesos galing sa pera ng GSIS, SSS, IBP at DBP. Dahil nga sa garapalang korupsyon na nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos sa pagwaldas ng pondo sa pera ng taong bayan, busog na busog si Tambaloslos. Ang pera na ibibigay sana na walang halong politika sa pamamagitan ng ayuda, ginawang vote buying sa makabagong henerasyon ng mga buhayang politiko. Basis Grabe po, ayun o, tingnan niya, titigil na mabuti.
Tuwa naman yung mga nasa paligid niya kasi ang laki nang natatanggap ayuda kasi hindi nila alam galing sa taong bayan yan. Yung taong bayan na pinaggawaldas na wala sa tutulong na parang ginagawa lang yung purpose na pamigay niya, di ba? Kapal box mga kabayan, kapal box yun. Sa info na nakalat ni Sasurgando Sasot, nasa 5 to 10 billion pesos daw di umano ang bigayan sa mga generals para hindi na maulit noon ang nangyari sa kanyang ama. Kaya pala, pinatapalan yung mga general, pinatapalan ng kalapit para hindi na maulit yung nangyari sa kanyang ama. Yung nangyari sa ama niya, hindi na dapat maulit sa kanya. Yung takot ko. Kaya sinisilo, binubulag nila sa kalapit yung mga general, mga ito. Grabe nila yung mga polis niya. Ang hiling bobo na guys. Alam nyo yun, halatang-halata, di ba? Kaya walang due process. Nagawa sila ng order na ginagawa ng illegal yung mga tao ng wala sa batas na ba? Abuse of power na ba? Yung pala, example pa lang kay Atty. Slanca Lopez, di ba? Para makikita ninyo. Kaya yung mga polis, wala na sila, hindi nila pinoprotektahan yung bayan. Yung sinumpa nila, protektahan yung bayan, taong bayan. Maging pangalagaan yung constitution natin. Hindi yung pinoprotektahan lang nila. Yung mga leader, pinoprotektahan nila yung may pera. Dahil sa pera, kaya guys, posible talaga na magkaroon ng people power ulit ngayon guys. Pagpatuloy pa ganitong garapalan. Pero hindi na mapipigilan ang galit ng taong bayan kahit pa gawin ninyong punching bag si Vice President Sara Duterte para mapagtakpan ang pagnanakaw na ginawa ninyo sa kaban ng bayan, hindi na magbabago pa. Itinigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tinigil? Kasi alam niya mangyayari pag once na impeach niya si VP Sara. Paghahalo yung barat sa sinalupan, mga kabayan. Nakakapahan na eh. Ay marami ng tao sa EDSA. Wala pa yung mga taga Mindanao niya. Taga Luzon pa lang yan. Wala pa yung mga Bisaya. Yung mga nandito sa Visayas. Paano pag pumunta kayo lahat? I-impeach nyo. Subukan nyo i-impeach guys. Subukan nyo i-impeach mga buhaya dyan kasi Kongreso. Nakikita nyo yung hinahanap nyo. Walang kasalanan, ginagawa nyo ng kasalanan, iniipit. Sari-saring kaso ang isinampa at may subpina pa. Pero hindi kayo uurungan ng isang dugong Duterte na handang ipaglaban ng taong bayan laban sa mga abusado at magnanakaw na mga politiko. Regain the yung retired na to, Captain Dado, survivor noon sa Sierra Leone. Hindi ko pa masyadong alam yung background nito eh, pero grabe, nagsalita na yung mga PMA, mga dating mga pagtanggol ng bayan. Ito na sila guys, nagsalita na dahil nakikita talaga nila kasi sila yung panahon nila, yung bayan talaga yung pinaprotekta na yung mga taong bayan, yung mga Pilipino, hindi lang yung pangulo lang dahil sa lalapit. Ito totoo, pamangkulan sila eh. Kaya nagsasalita sila kasi kaya yung nangyayari ngayon, nagbulag na yung mga OFPS at mga PFP. country's independence, to regain our democracy, because we have gone down to the dogs. You, in fact, have allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. You have allowed the abuse of power. You have allowed that the citizens of the Republic are endangered. Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo. Lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. Sa tama. Wala na sa ulog yung AFP at saka PNP ngayon guys. Hindi naman natin siguro nilalat, pero yung nasa taas, yung mga
yung mga nandyan, kapit ako. Malaki. Nagbubulag-bulagan, nagiging bulag sa batas natin dito sa constitution natin. Parang wala na silang pakialam. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin nyo ako, may papalit. No? Patayin nyo si Sara Duterte, may papalit. Hindi, we will not run out of heroes. We will not run out of leaders. They will keep on coming because it is from the Filipino people. And you, one day, will all be out of power. Yun ang isipin nyo. You will be out of power. May ikot ang gulong. Ay, nako. Sorry bakit ako ba nagpapaalala sa inyo? Ang aking, wag sana tayo umabot sa French type na revolution o cultural type na revolution ng China because wala ang atrasan yun. Sinong gumawa? Babanatan nyo, destabilizer pa yung taong bayan, destabilizer kami. Hindi kami destabilizer, mga ina nyo, putang ina nyo talaga. Mga popol kayo. Nagpapagamit kayo eh. Destabilizer, paano naging destabilizer yung fire na protektahan mo yung bansa sa maling gawa? Eh kayo, ano pong ginagawa ninyo? Are you trying to become heroes for the country? Or are you being an instrument ng mga katiwalian nitong mga walang yan na to na nasa poder? Don't you see na ginagamit kayo para to maintain themselves in power, para ipagtakpan yung kasakiman nila? Tanungin nyo sa kanila, mga opisyal, general down the line, tanungin nyo, sir, ano ginawa nyo doon sa ginto? Nagbenta kayo ng ginto eh. Ginto pala ng ginto, mga bayan. So, saan kayo napunta? Yung pera na galing sa ginto. Kaya ano kayo masasabi dito ay sasabihin dito ni Captain Dado? Magkano? 29 billion? Sir, pwede ba malaman? So, sir, bibriefing kayo. Sige, briefing kayo hanggang gusto nyo. Pag-usapan ninyo kung paano nyo titirahin yung EDSA, kung paano nyo i-disperse yung taong bayan. Matapos lahat ng plano, question, sir. Sir, paano? Magkano ba? Ano nangyari doon sa ginto? Nagbenta ba? Totoo na yung ginto? Hindi, gusto ko talang tanongin. Kasi ako, papatayin ko lahat yung sa EDSA. Papatayin ko lahat yan. Uupakan ko lahat yung nasa EDSA na yan. Gagawin ko, I will follow you. Sir, I will follow you. I will follow you. Hanggang sa kamatayan ko, I will follow you. I will protect you. Pero, question, sir, pwede ba malaman anong ginawa dyan sa EDSA? Anong ginawa dyan sa ginto na yan? Bakit nagbenta siya ng ginto? Kinakailangan ba magbenta ng ginto? Bakit? Di ba may pera naman? Nasaan yung pera? Di ba may budget? Ba't kailangan magbenta ng ginto? Sir, ano ginawa doon sa pera? 129 billion may pinagbenta niyan. Meron pa bang balak magbenta ng ginto? Meron pa ba? Gusto ko lang malaman, sir. Ano nangyari, sir? Doon sa flood control project? 1.4 billion a day? Sir, bakit ganun, sir? 1.4 billion, ginasto, sabi ng presidente, SONA. Eh bakit ngayon binibira niyo si Sara Duterte, 125 million? Eh bakit ganun? Napaka-importante sa inyo yung bawat kusing na ginagastos sa kapan ng taong bayan, 125 million, OBP, confidential fund, investiga dito, kaliwakanan. Paano kayo content? Pati yung nananahimik na tao, love you, Sai. Love you, Miss Laika. Love you. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang magpas... Yun yung kawawa si Atty. Lopez. Innocenteng tao. Nakasahan nila eh. Stress. Kakampi mo kami. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang taong bayan. Kakampi mo ang FGF. Kasi kami, kumakampi kami sa API eh. Ang FGF. Na Filipino Guerrilla Forces. Sa API kami. Kakampi. Sa taong bayan kami kakampi. FGF, Filipino Guerrilla Forces pala yan sila. Group
puno ng mga matatapang na sundalo niya. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Imbitahin nyo siya, inimbestigahan nyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund, hindi nyo inimbestigahan. Presidential, confidential fund, Office of the President, Congress, yung confidential fund. Lahat na dapat mula sa taas dapat pang confidential fund yung pag-usapan. Lahat yun dapat imbestigahan, hindi na yung isa. Para malaman ng taong bayan kung sino talaga yung walang ginawa sa budget sa confidential fund. Diba? Dapat yung kama. Wala iba yung nangyayari is. AFP, ba't yun, imbestigahan mo yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kita it's a political exercise. Tinatanggal nyo Tinatanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lulukoy yung taong bayan. Ay, naku, puta ng mga... Ganun talaga yung nangyari. Kabayan, sumising na kayo. Pang-interest tayo. Wala na. Hindi na natin papipigilan yung ano na yan. Patiwala yan. Kung uupo lang dapat kumilos na. Pupunta na sa EDSA. Kung dapat pumunta. Malapit lang dito. Kanina nandun na ako. Ina mo, hiningi mo yung atensyon namin Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Tapos i-disperse nyo yung tao, tanginan nyo. Ang unang-unang i-tirs ninyo dyan. Sinasabi ko sa inyo, you will have revolution in your hands. And you cannot stop the people. Pinipigil namin, hindi namin kaya. Sinasabi na namin at maling-mali ang gamitan ninyo ng tear gas. Maling-mali yung pinakita nyo sa KOJC. Pogbam. Kaya General Torre, maling-mali. Yun pa, rin yun. Pag once yung mangyari yan doon sa EDSA, dadamak posibleng dadamak yung dugo doon. Pulis at saka mga sibilyan. Ewan ko na lang. Kung sana hindi mangyari yung ganyan. Kung may utak ka, presidente. Kung may pakialam ka sa mga taong bayan, hindi mo hayaan mangyari yun Huwag sana gumawa ng isang hakbang lang yung mga pulis na pagmumula ng gulo, pagmumula ng pahindaylan para tumanak yung dugo doon sa EDSA. Sabi, sana maisip yun, sana maliwanagan yung isipan mo na sana mapigilan yung ganyan pangyayari. Kasi kawawa yung taong bayan. Wala na, ang hirap isipin parang sabi yung mangyayari is civil war na nangyayari doon. Yung iniisip ninyo, maling-mali. Because you cannot stop the wave of new Bonifacios coming down your way. Knocking at your door, you cannot stop the new breed of Filipinos, the new Bonifacios. You cannot. Bukas araw ni Bonifacio, hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Pagkayan, lumabas ng bahay at may mga itak. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo? And in the guise of protecting the state? On record nagnanakaw kayo On record yon, your honor. Ang daming ebidensya. Hindi nyo tinidinig, hindi nyo in-explain. Ibig sabihin, nagnanakaw talaga kayo. Ano pa nga ba? Kitang-kita na. Ano pa nga ba? 101%. Nakawan. Dodroga, ayaw magpa-political drug test. Ibig sabihin, nagdodroga ba? Dinadamayan nyo pa tapos sasabihin nyo, hindi, lumaban nanlaban. Gaano kayo kaiba doon sa sinasabi nila ngayon, EJK, tanginan nyo. And gusto nyo, ubusin nyo 119 million Filipinos. We don't care. We don't care. Tataas kami, tatayo kami. That's what we care. Yung future generations ng Filipinos. We are part of history. We are all part of it.
Whether you are in the right side, the left side of history, or the right side, the wrong side, the right side of history. Kami, we know we are in the right side of history. We know that we are blessed by God Almighty. Kakampi namin. Kaya nothing will happen to us. Kayong mga demonyo ang pipitikin ng taong bayan. Pitik lang. No? That's the message. One time, big time. So maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mamamaya wala na akong boses. Hindi ko na mababasa ito. Maraming salamat sa nagpakulay. Sa mga gagon to. Kahit kalkalin nyo ang aparador, kalkalin nyo lahat ng wala kayong makikitang baho sa akin. Kasi naliligo ako. Hindi man maiwan. Makakaya rin. So, nagulat ako kahapon at maraming salamat sa inyo mga ka-Kernel Metra, mga nag-an ng Pilipinas. Tawanin niyo, pinatang palak. Sabi niyo, di ba? Kanya, yan ka namin ng puro. Ito, Ranjo. Isang... Yun ang reaction yun ang mga pala ni Captain Dado. So, simple mangyari yan. Dahil nasimulan na nag-alsa na yung mga tao. Naghihintay na lang ng hudyat para magtipon-tipon doon. One time, big time, sabi ko mga vlog yan. So, guys, kung may mga comment kayo dyan, comment na kayo sa baba at isa-shoutout natin kayo next nating video. So, yan, naglabasan na yung mga sama ng logs, galit pati mga PMES, MNLF guys, anib pwersa na sila para supportahan si BP Sara. Sakaling may mangyaring impeachment, sigurado magkakaroon ng people power kahit sana wala naman sana masamang nangyari. Ipag-try na lang natin naging maging maayos, matapos ang maayos na walang dumanak na dugo at masolve ang problema ngayon dito sa ating bansa. So, maraming salamat at nandito na lang yung komento natin.